Samantala, matapos sabihin ni Lino, kina Rene at Ron na alamin ang kalagayan ni Clea, ay agad nagsitakbo ang dalawa patungo sa kakahuyan sa may bahaging kanan ng syudad. Naabutan nilang nakalupasay sa lupa si Clea habang sakal ng kapangyarihan ng isang lalaking nakaroba, at sa nakikita nila, kaunti na lang ay mamamatay na ang diwata dahil nagkukulay blue na ang mukha nito sa hirap ng paghinga at sakit na tinatamasa. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang dalawang tikbalang, sabay bigay ng magkasabay na puwersadong sipa sa lalaking iyon. Dahil sa bilis nilang kumilos, kaya hindi man lang iyon nailaga ng lalaki. Tumalsik iyon sa malayo at pumalo sa isang malaking puno. Umuubo-ubo iyon na napabangon. Agad dinampot ni Ron si Clea. Sabi naman ni Rene, "Sige na Ron, dalhin mo na siya kay Lino bago pa yan matuluyan rito." Tumango si Ron at kaagad nang umalis. Samantala si Rene naman ay nagpaiwan sa harapan noong matandang si Septis upang labanan ito. "Muntik na kayong mahuli ah. 1 minuto na lang ang hinihintay ko. Tapos na sana ang diwatang iyon. Sa bagay, ayos lang din. Narito ka naman. Ikaw na lang muna ang papaslangin ko. Saka na yung iba." Wika noon, sabay bato ng tigalpo. Mabilis rin na nagtatakbo si Rene para makailag. Pazigzag na direksyon ang ginawa niya hanggang sa makalapit siya kay Septis. Sabay taga ng kanyang espadang sandata paikis sa mukha ng kalaban. Pero tila hindi man lang nakaramdam ng takot ang lalaking iyon. Itinaas lang ang kamay at doon pinatama sa kanyang malapad na metal na bracelet ang sandata. Gumuhit ang kuryente nang magtagpo ang dalawang metal. Espada ni Rene at ang bracelet ni Septis. Ganun pa man, hindi na panghinaan ang loob si Rene. Patuloy siya sa pagtaga sa lalaki sa kaliwat kanan, taas at baba, para silang nagsasayaw dahil minsan si Septis ang umaatras, minsan naman ay si Rene. Hanggang sa mailagan ng lalaki ang pagtaga na ginawa ng tikbalang at hinawakan iyon sa buhok sa may bato at doon kumuha ng puwersa para ibato si Rene patungo sa isang puno. Bumangga rin doon si Rene at nakaramdam ng pagkahilo. Muling bumangon si Rene at kaliwat kanan na tumaga ng kanyang espada. Pero nakakapagtakang braso lang ang isinasalag ng matandang si Septis. Hanggang sa isang tigalpo ang muling ibinigay nito. Tumalsik si Rene at hindi agad nakabangon. Nilapitan ito ng matanda at hinawakan sa buhok. Sa kamano-manong pinagbabayo ng malalakas na suntok ang mukha ng tikbalang. Hinila pa itaas ang ulo nito. Sabay ang isang mapuwersang pagsipa ang ibinigay muli na nagpatalsik kay Rene. Nakangisi lang ang matanda na halatang aliw na aliw sa kanyang ginagawa. Samantala, sa kabilang banda naman, malayo pa lang ay nakita na ni Lino si Ron na bitbit ang lupaypay na katawan ni Clea. Pagkalapit, "Ron, anong nangyari?" "Lino, may isang matandang lalaki roon. Mukhang isa rin siyang babaylan. Sobrang lakas niya. Nilalabanan siya ngayon ni Rene para mapigilan ang pagsunod rito." Habang tuliro sa pag-iisip ng gagawin niya si Lino, ay narinig niya naman ang sigaw ni na Jenjen at Buboy na mga kapatid niya. "Kuya, si Ate Mariposa!" Noong lingunin ni Lino ay nakita niyang naroon na sa sahig si Mariposa, kumikisay. Mukhang minuto na lang ang bibilangin ay magiging zombie-infected na ito. Noong tignan niya naman si Clea, unti-unti na rin nag-aasul ang kulay. "Hindi maaari ito. Gabriel, anak, halika rito.
Ron, dito muna kayo ni Gabriel pumesto sa gitna. Tirahin mo ng tigal po ang mga paparating na infected anak. Tapos ikaw naman Ron, ikaw ang tatapos sa mga makakalampas na hindi mapupuruhan. Huwag kayong aalis rito ha. Kailangan ko nang masundo si Tingting. Mawawala sa atin si Clea at si Mariposa kapag hindi pa nakarating rito agad si Tingting. Okay, sige Lino, mag-iingat ka. Simulan mo nang bumato ng tigal po. Wika naman ni Ron. Agad nang tumakbo si Lino papunta sa kinaroroonan nila Tingting. Ermitanyo, 100% ng kyanite at 100% ng kidlat sa 2 espadang kyanite sa magkabilang kamay ko. Wika pa ni Lino habang tumatakbo. Lahat ng makasalubong niyang infected ay walang kahirap-hirap niyang napuputulan ng mga ulo sa isang tagpas lang. Sa isang wasiwas ng kanyang espadang kyanite ay halos 10 ang napuputulan ng ulo. Nakita niyang halos magkatalikuran na sina Tingting at ang ibang mga kasama nito. Inikutan niya ang mga iyon para malipol ang mga nakapalibot at nang lumuwag naman ang pwesto nila sa gitna. Kuya Lino, bakit narito ka? Tapos na roon? Hindi pa Ting, marami pa. Kailangan kita doon Ting. Nanganganib na maging infected si Mariposa. Si Clea naman ay naghihingalo. Nasaan banda sila Micaela at Rosalia? Nasa puno sila sa direksyong iyon. Agad pinindot ni Lino ang com. Rosalia at Micaela, bumaba na kayo riyan. Susunduin ko kayo. May gagawin ako mahalaga. Copy that Lino. Wika ng dalawa at agad nang bumaba ng puno. Pero hindi pa rin sila makalayo sa punong iyon dahil sa dami ng mga infected na nakaabang rin sa may ibaba. Si Lino naman ay patuloy na naglalakad sa direksyon ni na Rosalia habang tuloy-tuloy ang tagpas sa napakaraming infected na sumasalubong sa kanya. Kahit papaano ay nabigyan ng espasyo ang gitna dahil nabawasan niya naman ang mga infected roon hanggang sa makarating siya kina Rosalia. Anong plano mo Lino? Tanong ni Micaela. Dadalhin ko kayo lahat sa gitna at magpapaulan ako ng kidlat para maubos lahat ng infected na narito. Pero paano tayo makakatawid ng mabilis papunta roon? Parang hindi naman nababawasan ng mga infected na nagkalat rito. Wika muli ni Micaela. Nang makarinig sila ng tunog ng isang malaking dump truck, kaya agad silang napalingon. Oo, dump truck nga iyon, pero nakaset up naman. May nakaset up na machine gun sa ibabaw. Tapos ang gilid ng gulong ay may mga tila lagari na napakatalim. Lahat ng madaanan sa malapit ay napuputulan ng binti. Did you miss me guys? Wika pa sa megaphone ng isang tila bata at malambing na boses. Walang iba kundi si Roulette. Sabi naman ni Rosalia, akala ko patay ka na. Naku, may sakugon kaya ako. Mahirap ako mapatay. Pasensya na kayo, hindi ako nakarating agad. Matapos kasi nilang mapasabog ang kinokontrol kong mga drones, naghanap muna ako ng ibang magagamit para makalipol ng maramihan. May mga ganito pala silang tinatago sa kampo ng Dragon Core. Kailangan ko pang magpakita ng cleavage at magpanggap na nag-iinit para lang papasukin ako sa opisina. Sabi naman ni Rosalia, hulaan ko, pinatay mo rin lahat. Oo naman, pero maswerte siya. Nakita niya ang pinagmamalaki kong kabundukan bago siya bawian ng buhay. Mabilis naman na nag-angat ng baril niya si Micaela at itinutok kay Roulette. Walang hiya kang babae ka. Ang dami mong naitumba sa mga kaibigan ko sa Marine Corps. Sabi naman ni Lino, wow! Relax ka lang Micaela. Hindi oras ngayon ang panghuhuli ng mga wanted sa Marine Corps. Sabi naman ni Roulette na unti-unting tinutulak pa ibaba ang hawak na baril ni Micaela. Tsaka Miss Beautiful, hindi ito Marine Corps operation. Ang balita ko, mercenaries kayo rito. Bayad ang misyon na ito. Kaya hindi talaga ito oras para hulihin mo ako. Tsaka, paano mo ako dadalhin sa kulungan ng Marine Corps kung hindi mo nga alam kung paano kayo aalis rito? Sabi naman ni Rosalia, Micaela, tama siya. Pwede ba? Balato mo na lang sa amin si Roulette.
Alam kong maraming kalokohang ginawa ang bruhang ito sa inyo sa mga Marine Corps. Pero noon yun, nagbago na siya. Kung naaalala mo, kasama rin siya sa digmaan sa bundok ng San Agustin. Ibinuwis niya ang buhay niya para makaligtas tayong lahat roon. Sabi naman ni Roulette, "See? Amanos na tayo. Nagkautang man ako ng buhay ng mga Marine Corps. Lahat naman kayo na nabubuhay ngayon na sumama sa digmaan sa San Agustin ay nailigtas ko. Siguro naman, bayad na ako roon, no?" Maging si Lino ay hinawakan na rin si Micaela. "Micaela, malapit na mag-infected si Mariposa. Ang gabay kong diwata naman ay malapit na rin mamatay. Kaya tama na yan. Umakyat ka na sa truck at hawakan ang machine gun roon. Mas marami ang kalaban sa paligid na kailangan nating lipulin kaysa unahin mo ang paghihiganti mo dito kay Roulette." Sabi naman ni Roulette, "Akyat na doon, girl. Hayaan mo, kapag nakaligtas tayo sa laban na ito, bibigyan kita ng oras. Tayong tatlo ni Rosalia. May girls night out tayo. I know a place." Maharot na wika pa ni Roulette, sabay kindat kay Micaela at muli nang sumakay sa driver's seat noong truck. "Oh, sakay na kayo. Sasabit na lang ako," wika ni Lino. Sumakay na nga si Rosalia sa tabi ng driver's seat. Si Micaela naman ang nasa itaas, nagmamando ng machine gun. Sinimulan ng paandarin ni Roulette ang truck. Lahat ng madaanan ay talagang napipisat, napuputulan ng binti o di kaya nabubutasan ng ulo, namula naman sa mga bala ng machine gun. Pagkarating sa may gitna ay sinabi ni Lino, "Sumakay na kayo lahat! Magpapaulan ako ng kidlat!" Dali-dali namang sumakay ang lahat. Kita sa mukha ng mga kasama ang labis na pagod. Naliligo na rin sa dugo ang lahat at napakabaho mula sa mga naaagnas na laman ng mga infected. Noong makasakay na ang lahat ay isinarado na nila ang pintuan sa may likuran ng truck. Si Lino naman ay tumayo sa may gitna sa ibabaw ng truck. "Roulette, ipwesto mo ang truck sa pinakagitna at bumusina ka ng bumusina para mas lalo silang maakit na lumapit." "Copy that, Lino." Noong marinig ng ibang mga infected ang busina, ay nagsilapit pa lalo. Halos hindi na mahulugan ng karayom ang dami ng infected na nakapalibot sa truck. "Ermitanyo, 200% ng kidlat ang ipaulan mo sa paligid. 200% rin ang kyanite para sa barrier, para hindi maapektuhan ang mga kasama natin." "Areglado, Lino." Itinaas na ni Lino ang kanyang kamay. Nagsimulang kumapal ang ulap sa kalangitan at may maliliit na guhit ng kidlat. Noong ibagsak ni Lino ang pagkumpas ng kamay pa ibaba, ay doon na umulan ng napakaraming maliliit na kidlat. Nanatiling nakatayo si Lino sa ibabaw at itinuturo pa ang mga bahagi na marami pa ang infected na hindi tinatamaan ng kidlat. Makalipas ang 2 minuto na tuloy-tuloy na pagkidlat, ay natupok na ang lahat ng infected na naroon. "Roulette, tara na! Sa may gilid ng Citadel!" "Copy that, Lino." "Micaela, bumalik ka na sa machine gun. May mga agent na pumuporma sa kabilang gilid ng Citadel. Ikaw na ang bahala sa kanila." "Copy, Lino." Habang umaandar ang truck, ay patuloy sa pag-asinta si Rosalia sa mga nakitang agent sa mga gilid sa unahan. Maging si Micaela ay ganoon rin. Pagkarating nila sa mismong gilid, agad tumalon pababa si Lino. Sinundan na rin siya agad ni Tingting. Naabutan nilang naka-flat na si Mariposa sa sahig, hindi na nagwawala. Pero may lumalabas na growl na tunog sa bibig. "Hala, Kuya Lino, infected na siya. Baka hindi ko na ito kayanin." "Kaya mo yan, Ting. Hindi lang naman kakayahan ng mutya ang gagamot sa kanya, pati na rin ang kakayahan ng kyanite. Siya ang dating tagapangalaga nito. Ipapasa ko sa iyo si Ermitanyo para maipasa mo rin kay Mariposa. Siya ang gagamot kay Mariposa mula sa loob." "Hala, Kuya Lino, si Ermitanyo mismo ang ipapasa mo sa akin? Baka hindi ko rin kayanin yun. Masyado nang mataas ang voltahe na iyon."
Pasensya ka na, Ting. Wala na tayo ibang paraan na magagawa. Sabi naman ni Tingting. Sige, susubukan ko makakaya ko. Inilabas ni Tingting ang maliit na pouch kung saan naroon ang dilaw na bulaklak ng Nashka. Naglagay siya ng tubig sa takip noong maliit na tumbler at inilagay ang bulaklak. Agad iyong bumula at natunaw at naging likido na lang. Kuya Lino, hawakan mo siya. Ibuka mo ang bibig. Agad na nga iyong pinigilan ni Lino sa katawan. Maging sina Buboy, Jenjen at Mancho ay naroon rin na tumutulong sa pagpigil. Ibinuhos na nga ni Tingting ang gamot sa bibig ni Mariposa. Agad nagrevolusyon ng malakas ang katawan ng dilag. Maging sina Kulas at Venus ay tumulong na rin sa pagpigil. Si Richard naman ay pumesto sa may harapan malapit kina Gabriel na tumutulong naman na pigilan ang mga paparating na infected mula sa gitna. Tingting, halika! Ipapasa ko na sa iyo si Ermitanyo. Kayong lahat, huwag kayong didikit kay Tingting, makukuryente kayo. Tumango naman ang lahat at umurong papalayo kaunti kay Tingting. Inilapat ni Lino ang dalawang kamay niya sa balikat ni Tingting. Doon na nagsimulang pumalahaw sa sakit si Tingting. Dahil sa napakalakas na bultaheng ipinasa sa kanya ni Lino, kasama si Ermitanyo, ang tagapagbantay ng mutya ng Kyanite. Noong maipasa ay bumagsak na si Tingting sa sahig at kumikisay. Sabi naman ni Aling Sally, Anak, baka ikamatayan ni Tingting. Alam ko po, Nay, pero kailangan natin magsakripisyo para makaligtas tayong lahat rito. Dinampot ni Lino si Tingting sabay sabing, Sige na, bitawan niyo na si Mariposa. Agad bumitaw ang lahat at lumayo. Inilapag naman ni Lino si Tingting sa ibabaw ni Mariposa. Kahit pa kumikisay pa rin si Tingting at tumitirik ang mga mata. Ilang saglit pa ay nakita nilang lumilipat na sa katawan ni Mariposa ang guhit ng kuryente. Tapos kumalman na si Tingting pero habol pa ang hininga na sumisinghaw. Anak, baka hindi kayanin ni Mariposa ang kuryente na iyan. Kung si Tingting nga na lalaki, nagmukhang kinuryenteng pusa. Si Mariposa pa kaya na isang babae? Sabi naman ni Tingting. Aling Sally, salamat sa pag-describe ng itsura ko ha. Mas lalo akong nagsisi na pumayag ako sa suwestyo ni Kuya Lino. Sabi naman ni Lino, Huwag kayong mag-alala, Nay. Nakalimutan niyo na ba ang kwento? Si Mariposa ang orihinal na pinanggalingan ng mutya ng Kyanite. Mula sa pagkadalagitan niya ay nasa loob niya na nakatira ang ermitanyong gabay. Nananahimik lang dahil wala namang ginagawang misyon si Mariposa. Kaya noong magkatagpo kami ni Mariposa at magsagi ang kamay namin, ay agad lumipat sa akin ang marka ng Kyanite. Ibig sabihin gusto na lumipat sa isang babaylan na gagamit sa kanya para sa misyon. Kaya parang bumalik lang din sa dati niyang tirahan si Ermitanyo. Wala kayong dapat ipag-alala. Ilang saglit pa ay nakita nilang napuno na ng guhit ng kuryente ang buong katawan ni Mariposa. Dumilat ito ng mata pero nagliliwanag lang iyon ng puti. Sabi naman ni Lino, Umatras pa kayo, huwag kayong lumapit. Mataas na bultahe ng kuryente yan. Lumapit si Lino at hinawakan ang kamay ni Mariposa tapos nagsalita. Ermitanyo, anong nangyayari dyan sa loob? Sabi naman ng matandang gabay, di ano pa ba? Di ginagawa ko ang aking trabaho. 90% na ng katawan ni Mariposa ang nasakop ng maduming virus. May kasama rin itong enerhiyang itim. Kaya matatagalan akong linisin ito para muling ibalik ang katinuan ni Mariposa. Hindi kita matutulungan sa laban, Lino, dahil matagal itong gawin. Oo, Ermitanyo, walang problema. Para namang wala kang tiwala sa mutya ng sinukuan na nasa loob ng katawan ko. Higit pa sa bultahe ng Kyanite ang meron iyon. Kailangan nga lang gisingin. Teka, Ermitanyo, paano ko nga pala gigisingin iyon nang walang tulong mo? Kailangan masaktan ka ng todo hanggang sa puntong mamamatay ka na. At kailangan mo na talaga ang tulong niya. Doon palang kikilos ang mutya ng sinukuan. Aray naman,
hindi pa nga nangyayari. Parang nararamdaman ko na ang dami ng bali ng buto na kailangan ko bago ako tulungan ng sinukuan. Huwag kang mag-alala, Lino. Kaya ka rin naman pagalingin ang sinukuan. Alam ko naman yun, Ermitanyo, pero masakit pa rin ang mabalian ng buto. Sabi naman ni Ermitanyo, ano? Magdadaldalan na lang ba tayo rito? O hahayaan mo ako magpatuloy sa trabaho ko rito sa loob? Ay, sorry naman. Akala ko kasi makakapagtrabaho ka habang kausap mo ako. Masungit naman na sumagot si Ermitanyo. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Nagwawalis lang ng kalat na pwedeng makipagkwentuhan habang ginagawa ang pagwawalis. Tandaan mo, virus at itim na enerhiya ang tinatanggal ko rito gamit ang kuryente. Daig ko pa rito ang isang doktor na nagtatanggal ng tumor sa utak ng pasyente. Kapag nagkamali ako o may mahawakang hindi infected na selula, maaring matusta ang utak ni Mariposa at habang buhay na siyang hindi magkakamalay. Ay, sorry naman. Sige na, gawin mo na yung ginagawa mo dyan. Aasikasuhin ko pa si Clea. Wika pa ni Lino at bumitaw na. Sabi naman ni Aling Sally, Anak, ano na raw ang balita kay Mariposa? Ginagamot na po siya, Nay, ni Ermitanyo. Mukhang makakaligtas naman si Mariposa. Kailangan lang ng mahabang oras ni Ermitanyo para magawa ang trabaho niya. Kaya hayaan niyo lang na ganyan. Huwag kayo lalapit. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, ipainom mo na kay Clea. Agad namang lumapit si Lino kay Clea at ipinainom ang hawak na likidong kulay dilaw. Narinig ni Lino na nagsalita si Ron. Lino, kailangan ko nang balikan si Rene. Malapit na siyang malagutan ng hininga roon. Okay, sige Ron, mauna ka na at susunod ako. Matapos maipainom ni Lino ang likido kay Clea, ay agad rin naman yung nagkamalay. Lino, may itim na babaylan ang dumating. Mag-iingat ka sa kanya. Isa siyang conjurer. Kaya niya magpalabas ng iba't ibang uri ng nilalang mula sa Astra. Maliban sa kakayahan niyang iyon, ay talagang mataas na ang antas ng kanyang kapangyarihan. Matindi siya magbato ng sator. Iyon ang tumama sa akin. Huwag kang mag-alala, Clea. Mukhang kailangan ko na rin danasin ang paghihirap na dinanas mo para mapalabas ko ang kapangyarihan ng sinukuan. Ha? Bakit? Si Ermitanyo ba? Nasaan? Pinasa ko muna kay Mariposa para magamot siya. Naging infected na si Mariposa eh. 10% na lang ang natitira sa kanyang pagiging tao. Iyon ang inilalaban ni Ermitanyo ngayon. Maiwan na kita rito, Clea. Kapag gaya mo na, pagpasama ka kina Kulas, gumawa ka na ng portal papunta ng San Sebastian para makaalis na rito ang pamilya ko. Okay, sige Lino. Puntahan mo na si Rene at Ron. Mukhang nag-aagaw buhay na sila pareho. Oo, sige. Noong tumayo si Lino, ay bigla niyang naisip si Ringo. Sinong nakakita sa inyo kay Ringo? Sabi naman ni Roulette. Alin? Iyong super tall? Super dark? And not so handsome ba ang tinutukoy mo? Oo, siya nga. Nasa isang kamalig, buhay pa naman. Pero muntik na siya doon sa kalaban niyang malalaking infected. Mabuti at naabutan ko. Inalala ni Roulette ang nangyari sa kanya ilang oras ang nakararaan. Kasalukuyan siya nagtatrabaho sa opisina ng Dragon Corps bilang sekretary, sekretary ni General Axel Braganza. Siya ang inatasan na mag-check ng radar at online weapon system. Nais niyang lagyan ng virus ang system para makompromise lahat ng online weapon at automatic defense system ng Benectican City. Pero masyadong attentive si General Braganza. Halos kada isang oras ay nagsisystem check sa kanyang terminal para masigurong walang magiging aberya, lalo at inaasahan na nila ang pagdating ng grupo ng babaylang si Lino. Sinimulan ni Roulette ang paglalagay ng mumunting system bug sa defense system ng Dragon Corps. Hindi iyon sapat para masira o ma-disable ang mga defense function,
Pero kahit papaano ay magkakaroon ng pagbagal sa system at magiging delay ang response ng mga weapon. Maging ang radar ay magkakaroon din ng intermittent signal at image glitch. Sumapit ang alauna ng madaling araw. Inaasahan ni Roulette na papasok na sa silid nito si General Axel Braganza para magpahinga. Pero nagulat siya noong lumapit ito sa kanya at sinabing, "Sige na Roulette, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala rito na mag-monitor ng system." "Sigurado po kayo, General?" "Oo, matulog ka na muna at bumalik ka rito bago sumikat ang araw. Kung wala pang magiging kaguluhan." "Okay, sir." Sagot niya naman at tumayo na sa kanyang station. Nakita niyang umupo sa station niya si General Braganza. May inilabas na maliit na tablet. Akala niya magpapahinga lang muna roon, kaya tumuloy na muna siya sa banyo. Inurasan niya ang pananatili roon. Dapat at least makasampung minuto siya, saka siya babalik sa station upang isagawa na ang planong paglalagay ng system virus. Makalipas ang 10 minuto ay lumabas na siya ng CR. Bumalik siya sa kanyang station. Noong mag-login siya sa computer ay nakapasok pa naman siya. Pero noong mag-check ng defense system, lahat ng control ay naka-forward na sa terminal ni General Braganza. Sa tablet na dala nito palagi. Napahampas na lang si Roulette sa lamesa at tumayo. Wala na siyang magagawa para makuha pang muli ang kontrol ng weapon system. Pinuntahan niya ang cubicle ng isang Dragon Corps agent na siyang nagkokontrol ng mga drones. Ang lalaking iyon ay madalas magpapansin sa kanya at nakatitig sa kanyang mga hita kapag dumaraan siya. Kaya alam niyang hindi siya mahihirapan na gawan iyon ng paraan para maagaw ang kontrol ng drone system. Miss Roulette, bawal ka rito. Bawal ang unauthorized person rito. Tapos na ba ang duty mo?" Wika pa noong agent. Sabi naman ni Roulette, "Oo tapos na. Gusto ko nga sana magpahinga. Pero hindi ako makatulog Nababalisa ako. Mukhang marami na akong naipon na stress sa loob ng katawan at kailangan ko nang ilabas." Wika pa ng dilag habang isa-isang inaalis ang butones ng kanyang white-fitted polo, kung saan hakab na hakab ang bawat kurba ng kanyang katawan. "Kaso, unauthorized pala ako rito Kainis naman. Sigurado ka? Hindi ako pwedeng maging authorized rito kahit 10 minuto lang? Gusto ko lang palipasin ang init na nararamdaman ko Malambing na wika pa ng dilag habang namumungay ang mga mata na nakatitig sa lalaki. Biglang binitawan ng lalaki ang mouse ng computer. Tumayo at nag-lock ng pinto. "Hindi mo naman sinabi agad na bibigyan mo ako ng free access sa personal system mo. Siyempre, authorized ka rito. Kahit 10 minuto kada madaling araw." "Nice, I like it. Sabi ko na makaka-score ako ngayon bago matulog." Wika ni Roulette at tuluyan ng inalis ang suot na pang-itaas. Kaya umalagwa ang ipinagmamalaki niyang gifted na kabundukan. Tila nawala sa sarili ang lalaki at dali-daling nag-alis ng mga butones ng suot na uniform na black tactical suit. Walang kalam-alam ang lalaki na may jungle knife na nakasiksik sa likuran ng dalaga. Noong makorner ang mga kamay niya sa paghuhubad ng uniform, ay agad lumapit si Roulette at idiniin ang katawan niya sa lalaki patungo sa dingding. "Saglit lang, patapusin mo ako maghubad. Naiipit pa sa likod ko ang mga kamay ko Wika ng lalaki. Sabi naman ni Roulette, "Ayos na yan. Mas gusto ko nga na nakakulong ang mga kamay mo sa likuran para madali ko itong gawin." Wika ng dilag, sabay saksak ng jungle knife sa tagiliran ng lalaki. Inikot niya pa iyon, pero hindi na nakasigaw pa ang lalaki dahil itinakip na ni Roulette ang hinubad niyang damit sa bibig ng lalaki. Kaya unti-unti na iyong nanghina at binawian ng buhay.
Alam niyang safe naman siya sa loob ng drone control room dahil matibay ang lock ng pintuan noon. Muli niyang isinuot ang hinubad na damit at naupo na sa kontrol ng drones at sinimulang libutin ang paligid ng mansyon at citadel. Kaya agad niyang nakita noong makalabas si Lino at ang pamilya nito sa may entrance. Doon pa lang ay dapat lalantad na siya kina Lino at ia-assist ito para makalayo. Pero nakita niyang naka-formation na rin pala sa dilim ang grupo ng Dragon Corps. Kasama na si General Braganza. Kaya hindi niya na lang muna itinuloy ang balak at naghintay ng tamang pagkakataon para tulungan si Lino. Noong makorner na nga si Lino, ay doon na siya lumantad at nagpaputok papunta sa mga Dragon Corps agents. Makalipas lang ang 15 minutes na labanan, ay nasa pool naman ng RPG ang ino-operate niyang drones. Kaya dali-dali na siyang lumabas sa kwartong iyon. Maswerte naman na wala siyang nakasalubong ng mga agent. Sa backdoor na siya dumaan papunta sa garahe. Nakita niya ang isang dump truck. Nakakaiba ang setup. I like that. Macho-macho ang dating. Agad siyang bumaba ng ground floor at pumasok muna sa weapon room. Nakita niya naman ang isang laser cannon. Agad niya iyong kinuha dahil iyon ang balak niyang gamitin upang ibagsak ang mga automatic machine gun na nasa itaas. Pinindot niya na ang kontrol ng roll-up gate at agad iyong nagbukas. Sumakay na rin siya sa dump truck, dala ang laser cannon. Habang binabaybay ang daan patungo sa likurang bahagi ng citadel, ay nakita niyang pinagtutulungang bugbugin ng dalawang higanting infected ang isang kapre. Sigurado siyang kasama nila Lino iyon dahil wala namang alagang kapre ang Dragon Corps o ang mga Black Triangle. Kaya agad niyang inihinto ang truck at dinampot ang laser cannon. Inasinta niya ang isang higanting infected. Sapul agad iyon sa ulo at namatay. Nice! Gusto ko ang baril na ito. Tahimik pero malakas. Nakita niyang iniangat na noong malahalimaw na infected ang hawak na malaki at malapad na palakol at ihahampas na iyon sa leeg ng kapre. Agad niyang pinindot ang boton habang nakatutok sa kaliwang bahagi ng dibdib ng nilalang. Pagkalabas ng laser ay agad iyon nakagawa ng malaking butas sa dibdib noong infected at bumagsak ang halimaw. Alam niyang buhay pa ang kapre dahil nakikita niya sa scope na humihinga pa. Nawalan lang ng malay. Imbis na ibababa niya na ang laser cannon, ay may tumama naman na bala roon at biglang nagkaroon ng short circuit at grounded na. Lintik, 2 beses ko pa nga lang nagagamit, sinira niyo na. Uwika ni Roulette at inihagis na papalabas ng bintana ang nasabing baril. Kinuha niya ang sniper's rifle at inasinta ang sniper sa itaas ng gusali. Mukhang wala kayong alam na isa rin akong sniper Wika ni Roulette sabay kinalabit na ang gatilyo. Butas ang noo noong sniper na nasa itaas noong pumutok na ang baril na hawak ni Roulette. Siniyasat pa ni Roulette ang itaas na bahagi kung may shooter pa ba, pero mukhang wala na. Kaya ipinagpatuloy niya na ang pagdadrive noong truck para matulungan ang mga kasama ni Lino na naiipit na sa gitna ng mga infected. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 287. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.